Kita natin ngayon mga kapatid yung pagpapala ng ating Panginoon sa Kanya dahil isa pa, naging mananampalataya din siya. Ang kailangan na lang niya ay maging tunay yung kanyang pananampalataya, pero meron na siyang pananampalataya. Kaya nakita natin yung kanyang pagtsatsaga, yung mga pagsubok mga kapatid na pinagdaanan po ni Pacquiao ay nabigyan mga kapatid, nag-paid off mga kapatid. Ganun din sa pananampalataya po natin. Amen. Kaya sabi ng Romans, sa pananampalataya, kahit nasa gitna po tayo mga kapatid ng pagsubok, kapag tayo ay nagagalak, ibig sabihin nakatingin tayo sa future. Nakatingin po tayo sa magiging kahihinatnan ng ating pagtsatsaga. Kaya di ba may kanta, I will praise you in the storm. Hindi sinabi din, I will praise you after the storm. Di habang tayo po ay dumadaan sa kapighatian, dapat may kagalakan tayo. Yan din sinasabi ni James mga kapatid, di ba? Hindi pa nga dumadating yung pagsubok, dapat nagagalak na po tayo. Kasi alam natin na magtatagumpay po tayo. Ganyan ang tamang pag-iisip ng isang mananampalatayang sumusunod sa ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya sabi po dito, magalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkakaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. Sino na nasa pagtitiis? Amen. Season of? Ano season yun? Ha? Testing. Pagkakalig ko, ting-ting. Testing mga kapatid. Nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ay nagbubunga ng pagpapatibay. At ang pagpapatibay ay pag-asa. Praise the Lord. Alam mo mga kapatid, mas maganda yan dito sa isang version. And not only this, but with joy. Yan. Let us exult in our sufferings and rejoice in our hardship. With joy, dapat may kagalakan mga kapatid. Knowing that hardship, distress, pressure, trouble, sino may ganyan ngayon, produce patient endurance. Amen. Sunod lang. Kahit anong sabihin ng ating Panginoon, sunod lang po tayo. Diretso lang sa pananampalataya. Kahit anong distress, mga pressure na dumating sa atin, mga trouble, sunod lang sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. At endurance, proven character, nagkakaroon po tayo ng spiritual maturity. Yung endurance pa lang yan, kapag tayo ay marunong magtiis, kasama natin ang ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng spiritual maturity. Kasi nalalaman po natin kung paano tayo magtitiwala sa ating Panginoon sa gitna ng kaguluhan, hallelujah, kung paano tayo magkakaroon ng kagalakan sa gitna ng mga trouble, ng pressure, distress, mga kapatid, hallelujah, nagkakaroon po tayo ng spiritual maturity. Praise God. And proven character, hope and confident assurance of eternal salvation. Yan yung pag-asa. Amen. Kaya yung sinabi ng Biblia mga kapatid, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Sino yung maliligtas? Yung merong endurance. Amen. Yung marunong magtiis kasi nagkakaroon sila ng spiritual maturity. Sino gusto dito magkaroon ng spiritual maturity mga kapatid? Hallelujah, hindi tayo magkakaroon ng spiritual maturity kung wala tayong mga pagsubok na pagdadaanan. Pero salamat sa ating Panginoon mga kapatid na may mga pagsubok man na dumadaan po sa atin. Pero alam natin sa tuwing nalalagpasan po natin yan, nagkakaroon tayo ng spiritual maturity dahil nakikita po natin mga kapatid na mas lalong kailangan nating magtiwala sa ating Panginoon. Nagkakaroon tayo ng maturity sa ating spiritual dahil hindi na natin iniisip yung sarili natin. Ang iniisip na natin ay ang ating Panginoon, Lord, kahit anong mangyari. Hahawak ako sa iyo, magtitiwala ako sa iyo. Yun yung maturity mga kapatid. Kasi kung meron pang bata-bata pa mga hindi immature pa, laro lang yan. Tatatakbo dyan, tatatakbo dun. Amen. Pero yung mga mature talagang nag-iisip po yan mga kapatid. Sa atin,
Hallelujah. Gawin po natin yan. Huwag tayo maging immature sa pananampalataya. Bibigyan tayo mga kapatid ng ating Panginoon ng pagsubok. Takbo. Amen. Bigyan tayo ng pressure ng ating Panginoon. Susubukin yung pananampalataya natin. Alis. Tago. Pagtago-taguan tayo sa ating Panginoon minsan eh. Immature. Mga kapatid. Pagdating mga kapatid ng mga challenges, dapat nandun yung maturity natin. Alam po natin. Kaya yung mga veterano, hindi basta-basta natatalo sa gera noon. Mga veterans, talagang mga veterano mga kapatid, kasi alam nila kung paano haharapin yung mga pagsubok. Ganyan dapat po tayo. Magkaroon tayo ng spiritual maturity na alam po natin kung paano susuungin ang mga pagsubok. At kapag tayo po ay nanalo dyan, na-overcome po natin yan, ang kapurihan ay sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang ating Diyos. Do whatever He tells you. Kahit anong mangyari, gawin po natin ang kalooban ng ating Panginoon. Kahit anong sitwasyon, gawin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Dahil kung magawa po natin ito, ang lahat ng ating pagtitiis ay magbubunga ng pag-asa. Pag-asa na makasama po natin ang ating Panginoon, hallelujah, sa pangwalang hanggan. Sinong gusto niyan mga kapatid? Hallelujah, na makasama natin ang ating Panginoon sa kanyang paghahari, na makasama tayo ng ating Panginoon sa langit, na makasama po tayo sa mga taong nagtagumpay sa pananampalataya dito mga kapatid. Hallelujah, asamin po natin, Lord, isa ako ngayon, Lord, sa may mga pinagdaraanan, pero naniniwala ako sa tulong at kapangyarihan mo, magtatagumpay ako. Lord, hallelujah, magkakaroon ako ng pagtatagumpay, magkakaroon ako ng testimony, at malalaman ko, Lord, hallelujah, na ang aking pagtitiis ay magre-resulta ng magandang bagay sa hinaharap. Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah! Salamat sa iyong salita. Hallelujah! Salamat sa iyong salita, Panginoong Jesus. Hallelujah! Hallelujah. Lord, kami po'y lumalapit at nagpapasalamat, God. Hallelujah. Napakabuti mong Diyos sa aming buhay, Panginoong Isus. Salamat, Lord. Hallelujah. Na meron mga aming mga pinagdaraanan sa aming pananampalataya. Meron mga aming pinagdaraanan sa aming buhay. Kung ano man, God. Hallelujah. Ng mga pressure na binabato ng kaaway. Hallelujah. Ng mga stress, Lord. Kung ano man ang ginagawa ng kaaway sa amin para ilayo kami sa pananampalataya. Pero nagpapasalamat pa rin kami sa iyo, Panginoon, dahil hindi mo kami binibitawan, Panginoon. Salamat sa iyo mga salita, God. Hallelujah, na nagiging tanglaw sa aming landas, Panginoong Isus, upang hindi kami mawala sa paglilingkod. At kami, Lord, hallelujah, ay patuloy na makasunod sa iyong kalooban, Panginoong Isus. Napakabuti mong Diyos sa bawat isa sa amin, Panginoong Isus, na kinakatagpo mo ang aming mga pangangailangan, Panginoong Isus. Kaya, Lord, hallelujah, hayaan, God, na ang iyong kalooban ang siyang laging mangyari sa aming buhay, Panginoong Isus. Dahil alam namin, Lord, kung mangyari ang iyong kalooban, ito, God, hallelujah, ay magkakaroon ng magandang bagay sa aming pananampalataya, kagalakan, kaginhawaan, Lord. Salamat, God, sa mga ganitong mensahe na patuloy na ginigising mo, Lord, hallelujah, ang aming pananampalataya, Panginoong Isus. Lord, sa mga kapatid ko merong nanghihina, God, hallelujah, kayo po ang magbigay ng kalakasan. Sa may mga karamdaman, kayo po ang magbigay ng kagalingan, Panginoong Isus. Sa may mga pangangailangan, kayo, Lord, ang magbigay, hallelujah, ng kanilang kailangan, Panginoong Isus. Sapagkat, Lord, kami po ay naniniwala, nasa inyo po ang lahat ng kinakailangan ng bawat isa po sa amin. Kaya patuloy ka naming itataas at patuloy ka naming sasambahin, hallelujah, sa buong araw ng aming buhay. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa iyo lamang po, Panginoong Isus. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tayo po ito. Mayo mga kapatid.